Na ano nagpapakita. Nakakatuwa po, no? Ako po nagagalak sapagkat ah, ito pong mga future na kabataan ngayon, maaasahan din naman natin sa pag-aaral ng Kaya sa mga pagtuturo din. Konting aral lang po, seminar, para matutunan po natin ang lahat ng mga bagay nito bilang paglilingkod sa Diyos. Muli po isang magandang umaga po sa inyo lahat. Kayo din po sa mga nasa online po. Good morning po. At sa umaga pong ito ay isang paksa ang nais natin pag-aralan. Masama-sama po natin pag-aralan. At nung nakaraang pong linggo ay naatin ako dito. At maganda po yung naituro ni Brother Darwin tungkol sa pananampalataya. At ang isang halimbawa na ipinakita sa atin yung kay Amang Abraham. Siya ay tinawag na ama ng pananampalataya ng mga bansa. Ng mga bansa. At ngayon din po yung turo ni Brother Tanbar, may kinalaman din sa mga Diyos-Diyosa, yung idolatry. Yun din po ang ating topic sa umagang ito. Kakatigan ko lang po. Kumbaga, dadagdagan ko lang kasi isang magandang paksa po yan na dapat natin pag-aralan. Ang lahat ng mga bansa na nakatabi ng Israel, kung ating mapapansin, nung panahon na yun, 1400 BC nung mangyari at maganap. Yung panahon ng Israel, ni Moises, at magmula nga doon, ang lahat ng mga bansang katabi ng Israel ay taong mga naging sarbat. Okay. Mapapansin naman natin yan. Unang-una yung bansang Egypt. Diba? Napakarami nilang mga Diyos. Ang alawa, yung Babylonia. Pangatlo, yung Medo-Persia. Apat, yung Roma. No? O yung Greek Empire. Kaya siya yung magkakaroon. Yung bansang Roma. Makapasin natin na lahat sila ay pawang sumamba at naglingkod sa mga Diyos. So, ngayon din ang bansang Israel. Kung ating pag-aaralan, yung kanyang background ito. Ay, isa rin ito sa mga sumamba sa mga Diyos. Nung panahon ang propetang si Moises ay pumunta sa bundok ng Sinai upang kunin yung dalawang tapes na bato. Eh, nagtagal si Moises dun eh. 40 nights and 40 days siya nasa bundok upang kausapin ng ating Panginoon. Kaya nangyari, ang bansang Israel ay nainip. Diba? Nainip sila sa pagbaba muli ni Moises. Kung ating mapapansin yung aklat ng Exodus Kapitulo 32. Kaya binatong ito. Wala kang puno.
At ito, makikita natin kung ano yung background ng bansang Israel. No? Yung background, yung kanilang pag-uugali, yung kanilang attitude ng panahon na yun. Yung ating pag-aaral. Ang bansang Israel ay isang bayan na mapanghimagsik. Isang bayan na matigas ang ulo. Hindi ko makikita yung kanilang pag-iimagsik. O yung attitude nila, yung pag-uugali nila. At yung katigasan ng kanilang ulo. Na bagamat ang Diyos ay nagbigay ng utos, ah, ano yung unang-unang utos na ibinigay ng Diyos sa kanila? Ano? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag mong yuyukuran sila, may paglingkuran naman sila. Huwag kang gagawa, sabi. Maging sa langit at sa lupa, Exodo Kapitulo 20, binabanggit yun, di ba? Exodo Kapitulo 20. Chapter 1, Kapitulo. Kaya dito sa aklat ng Exodo 32, makikita natin yung kanilang pag-uugali. At kung si Moises ay hindi na mag-iitago, eh, ilipunin sila ng Diyos. Bakit sila lilipunin? Eh, nilibag nila iutos ng Diyos. Diba? Yung tumangin. Yung kayo tumangin. Kaya ito yung event na dito makikita natin yung kanilang mga ginawang pag-iimaksik at katigasan. Exodus 32, verse 1. Exodus 32. 9 verse. Ano sabi? Pakibasa ko ang mga nakakita. Exodus 32, verse 1. At nang makita ng bayan na nagduluwat si Moises ng pagpanawag sa mundo, ay nagpipisa ng bayan kay Aaron at nagsabi sa kanila, tumindig ka, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat tungkol sa Moises na ito, na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Egypto, ay hindi namin maalaman kung anong nangyari sa kanya. Ito nainig dito yung bansang Israel sa paghihintay kay Moses. At sinabi sa Diyos, at sinabi ni Aaron sa kanila, alisin ninyo ang mga hikaw na ginto na nasa tenga ng inyong asawa, ng inyong mga anak, na lalaki at babae, at dalhin niyo sa akin. So, ginawa nilang Diyos-Diyosan dito, yung mga ginto. Hindi ka. Ikaw na ginto. Sabi rito, at inalis ng buong bayan ang mga hikaw na ginto na nasa kanilang mga tainga at dinala kay Aaron at kanyang tinanggap sa kanilang kamay at niyari sa pamamagitan ng isang buril at ginawang isang guyang guyang pinito. O ginawang uh, guyang larawan o Diyos Diyosa. Di ba?
Noong panahon na yun, makikita natin kung ano yung ginawa nila. Ano pa ang sabi? Sa 5. At nang makita ito ni Aaron ay nagtayo siya ng isang dambana sa harapan niyaon. At itinanyag ni Aaron at sinabi, bukas ay pista sa Panginoon. Yung ginawa nila, magpipista sila. Inilalaan nila sa Panginoon. Pero hindi naman sa Panginoon. Kanino? Di sa Diyos Diyos ang gagawin. Diyos Diyos ang gagawin. Sa at sina'y bumangon maaga ng kinabukasan at naggandog ng mga handog na susunugin at nagdala ng mga handog tungkol sa kapayapaan at ang bayan ay umupong kumain at uminom at tumindig upang magtatawa. Sila nagpista, di ba? Nagdandig sila ng mga bagay na susunugin sa Diyos-Diyosan na kanilang ginawa. Di ba? So, ganun katigas sa ulo ng bansang Israel. Bagamat binigay ng Diyos yung 10 utos, ang ginawa nila, sinira nila. Alam niyo ba, yung 10 utos nila, ito po ay bahagi ng Pilipinas. Bahagi po yun. Yung tipanan ng Diyos at ng tao. So, that means kasunduan. Ito yung kanilang kasunduan. Ang ginawa ng bansang Israel, sinira yung kasunduan. Lumabag at sumalamsang sa kausap. Yan po yung sabihin. Verse 7. At sinabi ng Panginoon kay Moses, yumaon ka. Ito siya ng Diyos si Moses, bumaba. Sapagkat ang iyong bayan na iyong sinampa mula sa lupain ng Ehipto ay nangagsisama. Nangagsisama sila. Sila'y humiwalay na madali sa daan na aking iniutos sa kanila. Sila'y gumawa ng isang buyang binubo at kanilang sinamba at kanilang hinainan at kanilang sinabi, ang mga ito'y iyong maging mga Diyos. Ito po yung ginawang kasalanan ng Israel ng panahon nito. So, hindi lang yung mga bansang kalapit na katabi ng Israel. Ito, talagang kung makikita natin na kadisayang ito, pero napakaraming dinodis itong mga bansa. Kasama na rin ang Pilipinas. Marami din dinodis. Katulad din ng Israel. Ang Israel, alam nilang mayroong tunay na Diyos. Kailangan nila yung tunay na Diyos. Bakit? Kaya lang, bakit? Sumasamba sila. Sumasamba sila sa mga gawa ng kamay ng tao. Kung alam mo Israel, meron isang tunay na Diyos. Nakita nga nila, nasaksiyan nila yung ginawa ng Diyos, makapangyari ng kamay ng Diyos. Na ginawa doon sa Ehipto. Diba? Yung lang 10 salot, makikita nyo, yung tinuro nila yung lugar na samba. Diba? Meron silang 10 Diyos doon. O, yung Diyos-Diyosan.
Hindi ng Israel. Pero silang mag-iwan Diyos. Ang pangalan ni Bibigyo nila ni Baal. Baal, pero yan ang kanilang Bibigyo. Diyos ng Kanaan. Hindi kanilang pinupuri, sinasamba ng Panginoon. Pero bagamat meron silang kilalang tunay. Di ba? So, tingnan mo makikita yung ano yun. Katigasan ng Diyos. Ibig sabihin, mas sumunod sila sa ibang laman. Diba? Yung pita na laman. Basta magpita ng laman. Yung pagsamba sa Diyos. At yan ang pinaka-ayaw ng Diyos. Sa buong aklat ng Biblia, makikita natin mapalumat bagong tipa. Yan ang ayaw ng Diyos. Diba yung meron kang ibang Diyos? Tuloy po natin ang basa. At sila'y umiwalay na sandali sa daan na aking inuutos sa kanila. Sila'y gumawa ng isang guyang binubuo at kanilang sinamba at kanilang hinainan at kanilang sinabi, ang mga ito ay ang maging mga Diyos o Israel na nagsampa sa iyo mula sa lupain ng Egypto. Nung nakapokus yung kanilang pag-iisip, doon sa Diyos ang kanilang magbinuwa. Nakakalimutan nila yung tunay ng Diyos. At sinabi ng Panginoon kay Moses, aking nakita ang bayang ito at narito ang bayang may matigas na ulo. Ngayon bayaan mo nga ako upang aking pag-iinit ay mag-alab laban sa kanila. Ang Diyos, marunong din palang magalit ang Diyos. Ang Diyos pala, hindi Diyos lang ng pag-ibig. Diba? Diyos din na may galit. Bakit may galit? Paparusahan niya yung taong imabag sa kanyang ulo. Gaya ng Israel, pinarusahan niya yan. Sa katigasan ng kanilang ulo. Ngayon bayaan mo nga ako upang aking pag-iintay mag-alam laban sa kanila at upang aking lipunin sila at ikaw ay aking gagawing dakilang bansa. Walang mula kay Moses yung dakilang bansa. Ito yung tinatawag na regla, yung nalabit. At dumalangin si Moses sa Panginoon niyang Diyos at sinabi, Panginoon, bakit ang iyong pag-iinit ay pinag-alab mo laban sa iyong bayan? Ngayong inilabas sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan at ng makapangyarihang kamay. Bakit sasalitain ng mga Egyptyo na sasabihin, dahil sa kasamaan, inilabas sila upang patayin sila sa mga bundok at upang lipunin siya sa lahat ng lupa. Iurong mo nga ang iyong mabangis na pag-iinit o yung galit at pagsisiyan mo ang kasamaan ito laban sa iyong bayan. So makikita natin yung pakikipag-usap ni Moses sa Diyos talagang mukha. Diba? Talagang verbala na kanilang pag-uusap. Para kanino? Para din sa bansang Israel. Doon sa bayang matigas ang ulo. Iurong mo ang iyong galit, sabi ni Moses sa Diyos. Yung salitang pakikiusap. Pagmamakaawa. Ano sabi? Sa 13, ito yung tinatawag na sakop ng tipan. Yung unang nakipag-tipan ng Diyos sa tao.
Binanggit nga rito yung kay Abraham. Ang sabi sa 13, alalahanin mo si Abraham. Yan. Pinakita ni Moses yung tungkol kay Abraham, di ba? Alalahanin mo si Abraham, sabi. Si Isaac at si Israel. O, yung labing dalawang angkan ni Israel. Siguro, kilala niyo naman yun, di ba? Yung labing dalawang angkan ni Israel. Yung angkan ni Jacob, yung mga anak ni Jacob. Nagbabasa ko kayo, kilala niyo. Alam niyo. Na iyong mga lingkod na silang iyong mga sinumpaan. O dito sa mumpaan Diyos eh. Kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Ano yung kanyang sumpaan? Sa tatlo na yun. Sa iyong sarili at mga pinagsabihan, aking pararamin ang iyong binhi. Ito yung pangako. Ito yung nakapaloob sa tupan ng Diyos. Diba? Bahagi ng tupan yung pangako niya. Na kanyang tuto pa rin kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. So sila na nga yung ano, sila na nga yung sinasabi dito. Nagaya ng mga bituin sa langit at sa lahat ng lupain ito na aking sinilikta, ay aking ibibigay sa iyong binhi at kanilang mamanahin magpakailanman. At pinagsisihan ng Panginoon ng kasamaan na kanyang sinabi, kanyang gagawin sa kanyang bayan. Hindi ibig sabihin dito na pinagsisihan ng Diyos eh meron siyang kasalanan. Hindi yung ibig sabihin dito. Ang pinagsisihan niya, yung gagawin niya doon sa bayan na kanyang lilipin. Hindi niya magawa eh. Bakit? Sapagkat makikita niyo yung pag-ibig ng Diyos eh, di ba? Yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao. Unang-una na nga, partikular na nga sa bansang Israel. 15, verse 15. At si Moses ay pumihit at bumaba sa bundok na dala ang dalawang tapyas ng patutuo. Ito yung ah, dalawang bato. No? Yung 10 utos. Sa kanyang kamay, mga tapyas na may sulat sa dalawang muka, niyaon sa isang muka at sa kabilang muka ay may sulat. At ang mga tapyas ay gawa ng Diyos. Diyos mismo ang may gawa nito. Hindi tao. No? At ang sulat ay sulat ng Diyos na nakaukit sa mga tapyas. At nang marinig ni Josue ang ingay ng bayan ng Milo ay sinabi kay Moses, may ingay ng pagbabaka sa kampamento. At kanyang sinabi, hindi ingay ng pagtatagumpay o ingay man ng pagkatalo, kundi ingay ng mga umaawit ang aking narinig. At nangyari pagkapit niya sa kampamento na kanyang nakita ang buya. Yan. Pagbaba ni Moses, nakita niya yung sinasamban ng bansang Israel. Buyang binubo. Anong ginawa ni Moses po rito? At ang sayawan, sinasayaw nila yung buya. Talagang yung pesta sa kanila. Di ba? Eh, di ko rin sa akin, sinasayaw. Makikita mo, sinasayaw ng mga katulad ng kabilang gusto sa di ba? Nagkakatawa. Tulad din ito, di ba? Dito nila nakuha yun. Dito nila na-adapt yung ganong pagsamba. Ganong pagkakilala sa Diyos. Di ba?
Ano pa sabi? Kanyang inihagis ang mga tapya sa kanyang mga kamay at nangasira sa paanan niya. Sa galit ni Moses, nakita niya yung sinasamba ng tao. Ipinuhon niya yung 10 utos hanggang sa nawasak. Pati yung buyang kanilang ginawa na kanilang sinasamba, nadulog din sa galit ni Moses. At kanyang kinuha ang buya na kanyang ginawa, verse 20, at sinunog ng apoy, at giniling hanggang sa naging alabok, at isinaboy sa ibabaw ng tubig at ipinainom sa mga anak ni Israel. At sinabi ni Moses kay Aaron, anong ginawa ng bayang ito sa iyo? Na dinalan mo sila ng isang malaking sala. Napakalaking sala pala yung ginawa niyo. At sinabi ni Aaron, huwag mag-init ang galit ng aking Panginoon. Iyong kilala ang bayan na sila'y mahilig sa kasamaan. Pagamat ang Israel ay bayang pinili ng Diyos. Diba, bayan ba yan? Pero sa kabila nun, napakatigas pala ng pinili. Verse 23, sapagkat kanilang sinabi sa akin, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Sapagkat tungkol sa Moises na ito na lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Egypto ay hindi namin nalalaman kung anong nangyari sa kanya. At aking sinabi sa kanila, sino mang may ginto ay magalis na dapat kanilang ibinigay sa akin at aking inihagis sa apoy at lumabas ang buyang ito. At nang makita ni Moses, verse 25, sapagkat pinabayaan niya ang makawala ng maging isang kabiruan sa gitna ng kanilang mga kaaway, ay tumayo nga si Moses sa pinto ang daan ng kampamento at nagsabi, sino mang sa akin ang ikiling ay lumapit sa akin. Ito na, kinausap na ni Moses yung one. Kung sino man ang sa Diyos, lumapit. Lumapit sa akin. Alam niyo, konti lang yung lumapit. Kesa rin sa hindi lumapit. Pinakikita rin dito lumapit sa kanya ay ang kanyang o yung mga dito. Tawag na sacerdote. Sacerdotes Levitas. Sila yung nagdala ng ano, tagadala ng taba ng iman. Sila yung tagadala ng iman. Na kung saan yung box, yung kaba na yun, nandun yung salita nila. Sila lamang ang pwedeng magdala doon, hindi pwede ibang tao. Hindi pwede ibang angkal. Yung mga angkal namin nila nasa sir. Bakit? Sapagkat yung salita rin ba, most holy, hindi pwedeng hawakan niya ng ibang tao. Pagka hinawakan mo yan, mamamatay ka. Ito lang yung lumapit kay Moses. At ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa salita ni Moses, 28. At nabuwal sa bayan ng araw na iyon ang may 3,000 kanin. Ito yung mga pumatay din sa mga 3,000 kanin. Hindi mo takot.
Bigay po na kayo. Yung Pinuebe at sinabi ni Moses, talaga ninyo ang inyong sarili. Ngayon sa Panginoon, kanino binanggit ito? Sinabi ko. Yung sa mga Levita. Talaga ninyo ang inyong sarili sa Panginoon. Ang sabi. Laban sa kanyang anak na lalaki at laban sa kanyang kapatid na lalaki upang kanyang ipagkaloob sa inyo ang pagpapala sa araw na ito. So, nandito pa rin yung pag-ibig ng Diyos, di ba? O yung blessing, yung pagpapala, nandito pa rin. At nangyari ng kinabukasan na sinabi ni Moses sa bayan, kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan. At ngayon, sasampayin ko ang Panginoon. Marahil ay aking matutubos ang inyong mga kasalanan. Ito yung pamamagitan ni Moses sa Diyos. Talaga nakikiusap siya na patawarin yung bansa. Patawarin yung mga taong nagkasala. Diba? At bumalik si Moses sa Panginoon o ang bayang ipinagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila ng mga Diyos na ginto. Ngayon may ngayon kung inyong ipapatawad ang kanilang kasalanan at kung hindi ay aalisin mo ako sa isinasamo ko sa iyo. No? Siya, sinasabi niya ng kanyang sarili. Alisin mo na rin ako. O baga, ang ibig sabihin, patayin mo na rin ako. Diba? Para matapos na. Yun pa kayo sa Jesus. Yun ang kanyang pamamagitan sa Panginoon. At dito may binabanggit yung tinatawag na aklat. Ito yung aklat ng buhay. The Book of Life. Sabi. Gayon may ngayon kung inyong ipatatawad ang kanilang kasalanan at kung hindi, ay alisin mo ako. Isinasamo ko sa iyo. Sa iyong aklat na isinulat. Ngayon palang isinulat ang Diyos na aklat. Yan nga, yung book of life. Yung aklat ng Diyos. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kung aalisin sa aking aklat. Pero dahil hindi ba nakasulat yung pangalan mo doon sa aklat ng Diyos, ano punta sa kapatid? Sa kapatid. Hindi ka nakasulat doon sa aklat ng Diyos. Oh, down. At ngayon yumaw ka, iyong patnubayan ng bayan sa dakong aking sinalita sa iyo. Narito ang aking anghel ay magpapauna sa iyo. Dahil may sa araw na aking dalawin sila, ay aking dadalawin ang kanilang kasalanan pinagkasalan nila. At sinaktan nga ng Panginoon ang bayan. Yan. Ang Diyos, makikita nyo, malalaman nyo talagang nananakit. Diba? Nananakit siya sa kanyang bayan. Kanilang ginawa ang buya na ginawa sila. Alam niyo, yung teksto nito, mga kapatid, patuloy na sinasabi yan, binabanggit yan sa iba pang mga aklat. Katulad ko sa aklat ng Nehemiah. Yung ganitong sinasabi. Yung sa aklat ng Nehemiah, sabi ko ng Nehemiah. May binabanggit din yan sa aklat ng Awit. Kapitulo 1 or 6. Verse 6, patuloy.
Yung ginagawa nila. Yun din sinabi na yun. Hindi natin doon sa aklat ng alam niyo si Nehemias. Sino ba si Nehemias sa iyong pagkaan? Nehemiah. Sino si Nehemiah? Sumulat din siya ng si Nehemias. Hindi po ano yan, hindi po propeta yan. Ang ano niya, ang kanyang katungkulan, yung sari, ang hari. Isa po siyang top bearer. Yung panong lahir po siya ng Hebreo. Ang ating pag-aaralan yung kanyang kasaysayan. Yung kanyang sa aklat ng Nehemiah, chapter 9, patuloy. Verse 1, patuloy. At nang ikadalawamput araw na ng buwang ito ay nagpupulong ang mga anak ng Israel na may pag-aayuno. At may pananamit na magaspang at may lupa sa ulo. So, ito yung kanilang ginagawa pagka sila nag-aayuno. Pagka sila sasamba sa Diyos. Nagpapasting sila. Nag-aayuno sila. Nagdadamit sila ng magaspang na damit. Tapos, naglalagay sila ng ulo. Sa ulo ng lupa. At ang binhi ni Israel ay nagsihiwalay sa lahat ng mga taga-ibang bayan at nagsitayo at nagsipahayag ng kanilang mga kasalanan at ng mga kasamaan ng kanilang mga magulang. Ito yung ginagawa nilang pagsamba ng kanilang. At sila ay nagsitayo sa kanilang dako at bumasa sa aklat ng kautusan. So, binabasa nila rito yung aklat ni Moses. Diba? Ano yun? Genesis, Exodus, Leviticus, mga bilang at Deuteronomy. So makikita niyo yung kanilang binabasa ng panahon nito. At sila ay nagsitayo sa kanilang dako at bumasa ng aklat ng kautusan ng Panginoon nilang Diyos ng isang ika-apat na bahagi ng araw at ang isang ika-apat na bahagi ay nagpahayag ng kasalanan at nagsisamba sa Panginoon bulan. Wala naman dapat na ibang pagpahayagan ng kasalanan. Hindi pwede sa tao. Di ba? Pero meron katuluan, katulad ng katuluan ng nagpapahayag sila ng kasalanan doon sa tao. Sa pangit. Pero dito makikita natin, sa Diyos ka, dapat magpahayag ng dito. Bakit? Sa Diyos ka nagkasala. Diba? Ang magkagayoy nagsitayo sa mga daikang ng mga Levita. Wala yung mga Levita. Si Jesua at si Bani, si Targi, at si Sebanyas, si Bani, si Serabias, at si Bani at si Kenami, at nagsidaing yung malakas sa Panginoon nilang Diyos. At ang pagsumamba sila, dumadali sila ng malakas sa Diyos. Nang magkagayo ang mga Levita, si Joshua at si Carmil, si Bani at si Sebanyas, si Rabias, si Odayas, si Banyas at si Petea ay nagsipagsabi kayo magsipagtayo at magsipuri sa Panginoon ng Diyos na mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan
at purihin ang inyong maluwalhating pangalan na tataas ng higit sa lahat ng pagpapala at pagpupuri. Verse 6, ikaw ang Panginoon, ikaw lamang, ikaw ang lumikha ng langit at ng langit ng mga langit, pati ng lahat ng natatanaw roon, ng lupa at ng lahat ng mga bagay na mayroon ng mga dagat at ng lahat ng nangaroroon at iyong pinamalaging lahat at ang hukbo ng langit ay sumasamba sa. Ito yung tinatawag na creation. Pinakikita ng Muslim. Paano nilikha ng lahat ng mga. Diba? Sa talakang ito. Sa verse 18. Pati yung hukbo ng langit. Walang ibang sinasamba kundi ano. Yung tunay na Diyos. Hindi yung mga bagay na gawa lamang ng tao. Ang mga gusto. Nakikita yung tamang pagsamba rin. Kasi ikaw ang Panginoon na Diyos na siyang pumili kay Abraham. Binanggit na naman dito yung si Amang Abraham. At naglabas sa kanya sa Ur ng mga Kaldeo at nagbigay sa kanya ng pangalang Abraham. Mababasa natin doon sa aklat ng Genesis. Di ba? Ay tinuro ni Brother Darwin yung nakaraang linggo. Di ba? Ito yun. Pinakikita rin dito ni Hinemus. At mas nasumpungan mo ang kanyang puso na tapat. Hindi yung tapat na sinasabi ni Diyos. At dito, pinakikita pa rin yung ginawa ng basa. O paano sila tumangga sa mga Diyos sa ginawa ng kapatid. Ito pong paksang ito, mga kapatid, mahaba po. Siguro, baka kung may oras pa ako, abutin tayo ng gabi. Mahaba po yung paksang. Isang malawak po itong paksang. Kung meron po kayong tanong, pwede kayong magtanong. Tungkol sa pag-aaralan natin. Kung wala po, maraming salamat sa inyo.